Dali niyan, Jun. Itago mo ang teknik ng asul na bagyo na ito. Mamaya, kahit anong mangyari, huwag kang lumabas. Pinatigil ko ang boses mo. Mawawala ito ng mag-isa pagkalipas ng 4 na oras. Asan ang teknik ng asul na bagyo? Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa'yo. Ikulong siya sa siyam na tore ng Shura at saka ang maliit na demonyo ng pamilyang Ye, hanapin siya kahit hukayin ang buong lupa. Opo. Sige, master mo na ang teknik ng asul na bagyo espada. Guro, gusto ko pong bumaba sa bundok. Noong iniligtas kita noon, ayaw kong maghiganti ka pa. Ang galing mo kung magpapakadalubhasa ka, tatalo ka pa sa akin sa hinaharap. Pinatay ang buong pamilya ko. Ngayon, hindi ko alam kung buhay pa ang mga magulang ko. Kung hindi ko sila hahanapin, ano pa ang silbi ng pagiging malakas? Sige na. Itinadhana sa iyo ang pagsubok na ito. Noong araw ang pamilya ng iyong lolo sa ina dahil sa pamilya. Pinalayas sila sa lalawigan ng Kabisera. Ngayon nagpapatakbo sila ng dojo sa lalawigan ng ilog buong mga taon. Hinahanap kanila pagbaba mo ng bundok, sama-sama muna kayo ng pamilya mo. Lolo. Tito. Malapit na ang katapusan ko. Itong kautusan ng lunti ang kahoy, kunin mo sa oras ng pangangailangan ito ang magpoprotekta sa iyo para sa akin. Kautusan ng lunti ang kahoy. Ang utos na makapangyarihan sa lahat, guro, kayo pala ang may hawak nito. Matanda na ako at nasa labas ng mundo, ang lahat ng pangalan ay usok lamang. Humayo ka na. Ingat po kayo, guro. Mapanganib ang biyaheng ito, huwag mong hayaang ang galit ang magbulag sa iyong mga mata at kalimutan ang mas mahalaga. Guro. Dakilang guro. Dakilang guro. Ipahayag ang utos. Abisuhan ang lahat ng gobernador ng lalawigan, dapat sa pinakamabilis na paraan mahanap ang bagong may hawak ng utos. Opo. Matagal na akong hindi nakababa. Ang laki ng pinagbago, hindi inaasahan. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Sino ka? Ako po ang gobernador ng lalawigan ng Ilog. Pwede niyo po akong tawaging Lito na lang. Sige, Lito. Pumunta ako para dumalaw sa kamag-anak. Ayaw kong magpakitang tao. Paalisin na sila. Pero... Opo, ma'am. Bago lang ang punong utos, kailangan ng kasama. Ikaw sundan mo at bantayan ng lihim. Kung may mga api, iulat agad sa akin. Opo. John, nasaan ka ba talaga? Ngayon ay death anniversary ng pamilya Ye. Dapat ba tayong magdagdag ng alaala para kay ate ni Anjun? Anong kalokohan? Si June ay nawawala lang. Siguradong hindi siya patay. Pero, Tay, mahigit 10 taon na tayong naghahanap. Wala man lang balita. Baka si ate Junjun ay... Anong matagal na? Buhay man, gusto ko siyang makita. Patay man, kailangan ko ang bangkay. Hanggat hindi pa nakikita ang bangkay ni June,
Hindi susuko ang pamilya Santiago. Nagbalik ang dating injury ng lolo mo. Pumunta siya sa Nanshan para magpagaling. Ang death anniversary ngayon, ikaw ang mamamahala. Opo. Nasaan ang mga tao ng Santiago Dojo? Lumabas kayo! Anak ko, kawawa ang pagkamatay mo. Sa wakas, uuwi na ako. Mahigit 10 taon na kaming hindi nagkita. Sana naaalala ako ni na lolo. Antonio Torres. Bahay ngayon ay para sa alaga ko, 30 Torres. Maniningil ng hustisya. Sige. Tatay, Tatay. Chweer, huwag kang lumabas. Tatay. Chweer, pumasok ka na. Ikaw, mamamatay tao? Sa wakas lumabas ka na. Anong ginagawa mo? Anong gusto mong gawin? Ngayon, dapat kang sumama sa kamatayan ng aking junior. 30 Torres, deserve niya yan. Hindi ako mamamatay tao. Nagdesisyon na ang hukuman. Self-defense iyon. Ikaw, walang hiya. Pinatay mo siya at sinisiraan mo pa siya. Kayong mga Santiago, wala ba kayong takot sa batas? Tingnan ninyo ang dalawang babaeng ito. Isa ay mahigit 70 na wala ng anak, ang isa ay walang sandalan at kailangan mag-alaga ng 3 taong gulang na bata mag-isa. Hindi ba sila kaawa-awa? Hindi ba ang Santiago Dojo ay dapat magbigay ng katarungan? Ano ba ang gusto ninyo? Simple lang. O kaya, itong babae dapat mamatay kasama ng apprentice ko. O kaya, ang mga Santiago bayaran lahat ng pinsala ng mga tsuwa. Magkano ba ang gusto nyo? Madali yan. Gamitin ang Santiago Dojo ninyo tubo sa susunod na 10 taon para bayaran ako. Eh di okay. 10 taon? Ibig sabihin ang buong pamilya Santiago magtatrabaho para sa pamilya Chua ng 10 taon? Nabalitaan ko, nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Santiago ay naghahanap ng nawawalang anak ng pamilya Ye. Naubos ang lahat ng kanilang ipon. Ito ay itinutulak sila sa wala ng pag-asa. Hindi kami magbabayad. 30 Torres, isa siyang tambay, gangster at rapist. Ginahasa niya ako at gusto niya akong patayin. Depensa ko lang ito sa sarili. Kung hindi kayo sang-ayon, pwede kayong mag-apela. E di makukulong ako, hindi ako takot. Sabi ko na nga ba, si Miss Sofia, napakabait na tao, paano siya makakapatay? Ang pamilya Chua ay nangahas na makipag-alyansa sa ibang dojo para magkasamang manggulo. Yang 30 Torres na iyan deserve niyang mamatay. Ito ang lihim na hindi ninyo alam. Noong unang nagbukas ang Santiago Dojo, nakuha na agad ang negosyo ng marami. Ang ibang dojo sa lalawigan ng Ilog gusto na silang tanggalin. Ngayon, may nangyaring ganitong insidente, ang pamilya Chua tiyak na hindi sila titigil. Ikaw, walang hiya. Nagkakaila ka pa. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang landi mo. Sino ba ang nakakaalam kung ginahasa ka? O ikaw ang lumandi? Wala. Sebastian, mamatay ka sana. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Kong, nakakakatakot. Wag sis, delikado sa unahan. May asong tumatahol dito. Mukhang hindi pa sapat ang ginawa nating pananakit. Wag! Bugbugin ninyo hanggang mamatay. Sobra na ang pang-aapi. Tigil.
Lolo. Nives! Anak, okay ka lang ba? Kayo, okay lang ba? Hi! Matanda, sugod. Lahat kayo, ngayon marami kayo, dumating sa aming Santiago Dojo, anong pakay ninyo? Master Blanco, ang inyong mga tao pumatay ng isang taga-Chua. Kailangan ng paliwanag. May desisyon na ang kawanihan ng paghuhukom. Kung hindi kontento ang Chua, maaari silang mag-apela. Apela, ngayon papatayin na kita. Nasugatan si Lolo. At ang binti ni Tito, paano nangyari? Ano bang nangyari sa mga nakaraang taon? Ang balita na ikaw, Benito, ay nasugatan ay totoo. Hindi ko inakala na ikaw, ang sikat na master ng Santiago Dojo, ay isang matandang may isang braso at may anak na lumpok at mga walang kwentang estudyante. Ano pa ang hinihintay ninyo? Sige, sugod, patayin siya habang mahina. Sige, sino ang unang lalaban? Master Santiago, ang mga Santiago ang pumatay ng tao, tapos ayaw nyo mananagot, kami naman nagbibigay lang ng hustisya. Master Lin, kung gusto mong sirain ang pamilya Santiago, di mo kailangan ng maraming mahihinang dahilan. Laban na. Lolo? Lolo, hindi pa po gumagaling ang sugat ninyo, kaya wag na po kayong lumaban. Anak, okay lang ako. Basta nandito si Lolo, hindi ko hahayaan na may mga piulit sa ating mga Santiago. Umalis kayo dyan! Sino pa? Junior, halika. Maganda ba? Maganda. Tara, isusuot ni Lolo sa'yo. Ang galing. Salamat, Lolo. Isa pa! Junior, tingnan mo kung ano ang dala ko para sa'yo. Saranggola, tara, isasama ka ni Tito magpalipad ng saranggola. Sige! Eto, hawakan mo, tara na. Tito, takbo pa ng mas mabilis. Sige. Isang matandang yan, matatakot ba ako sa'yo? Laban! Sunod-sunod kayong nambubuli sa matanda. Wala kayong hiya? Salamat po, ma'am. Matagal na itong sakit ko. Hindi na ito magagamot. Huwag mong sayangin ang inner energy mo. Ano ba talaga ang nangyari sa sugat mo? Salamat po sa pagligtas. Mahirap ipaliwanag. Ano po ang pangalan ninyo, ma'am? Hindi ko kilala itong sir. Sino siya? Bakit niya iniligtas yon? Pahinga muna sa tabi po. Isang dumadaan lang na hindi kayang tiisin ang pananakot ninyo. Kung mahina ang negosyo ng dojo, mag-isip muna kayo. Pang-api sa kapwa pananakit sa mahina, anong galing? Batang babae lang. Anong nakakatakot? Sugod. Isang babaeng bata lang. Wala akong takot dyan. Lusob na. Kapag nakaalis na ang pana, walang balikan, Sir Zosimo, tuloy po kayo. Ako si Sir Zosimo, limitado lang ang kakayahan, kayo po muna ang mauna. Pagong naduwag, umalis ka. Kenji Sakuragi. Mga walang kwenta takot sa babae. Kenji Sakuragi, ang top sumo wrestler sa bansa ng Bulaklak. Ano yun? Malakas ba siya? Hindi lang malakas. Ngayon, ang samahan ng mandirigma, malapit sa pintuan ng digmaan. Kaya si Antonio Torres nangahas manggulo sa Santiago Dojo, alihim pala sumama sa samahan ng mandirigma. Hiro, wala akong alala sa iba, pero si Kenji Sakuragi, mapanakit at tuso, mahirap kalaban.
Ayos lang, huwag kang mag-alala. Hero, tumulong kayo sa pamilya Santiago, labis akong nagpapasalamat. Pero ito ay usapin ng pamilya Santiago ako, ayaw kong madamay ang stranger. Ikaw lumayas ka na agad kung hindi. Sasaktan kita. Ang usapin ng pamilya Santiago ay usapin ko rin. Mag-ingat ka. Tatay, handa na ang Chua family, hindi sila titigil. Alam ko. Kasalanan ko, wala akong kwenta. Sobrang wala akong silbi. Xiao! Huwag kang magsisi. Kayong ilan? Sabay-sabay na kayo? Tatay, ang anyo ng bayaning ito, bakit pamilyar? Oo nga, sa tingin ko rin. Pamilyar. Ang laki ng bibig mo, babaeng walang hiya. Mamaya papaluin kita hanggang magmakaawa ka. Ang yabang ng babaeng ito, hinahamon niya ang 3 dalubhasa ng sabay. Hindi ba siya takot mamatay? Ang pinakamahalaga, si Kenji Sakuragi at ang mga kasama niya hindi sila magka-level ng lakas. Babaeng walang hiya, huwag kang magpakatanga. Umalis ka na agad kung hindi hahanapin mo ang kamatayan mo. Ang dami mong sinasabi kung lalaban, lumaban ka na, kung ayaw umalis. Baka mamamatay ka. Ito lang? Dare kayong magyabang sa dakilang imperyo? Ni hindi kayo karapat-dapat maglinis ng sapatos ng Santiago. Masyadong mahina ang bansa ng Bulaklak. Hindi ko magets ang martial arts mo. Ang sinaunang martial arts ng dakilang imperyo, malalim at malawak. Paano mauunawaan ng isang dayuhan na tulad mo? Magaling, magaling. Go. Sige, sabay tayong lahat. Kanina, kayo dalawa ang pinakamaingay. 'Di ba? Kaya hindi na kailangan ang mga bibig ninyo. Sino pa ang may ayaw? Lumabas! Salamat sa pagtulong sa Santiago. Ang problema ng Santiago ay problema ko. Lolo? Junjun Pong. Junjun. Junjun. Anong tawag mo sa akin? Lolo. Si Junjun ang nahuli umuwi. Junjun. Ikaw ba talaga si Junjun? Ikaw si Nini. Talaga ikaw si Nini. Tito, si Nini bumalik na. Okay? Sa wakas bumalik ka na. Okay. Halika tayo. Ate Nini, sa wakas nakauwi ka na. Ang hirap naming hanapin ka ng buong pamilya. Ate Nina. Sofia, wag umiyak. Mula ngayon, andito na si ate ang bahala sa inyo, hindi na kayo aapiin.
Ang mga natira sa pamilya, Ye. Mukhang hindi pa sapat ang tama ko sa'yo, di ba? Magaling ka sa laban, pero ano ngayon? Ang katotohanan na pumatay si Sofia Blanco ay hindi na mababago kung hindi susundin ng pamilya Santiago ang kondisyon ng pamilya Torres pribadong ayos. E di ipakulong na siya. Antonio, huwag kang manira. Desisyon na ito ng kawanihan ng paghuhukom. Hindi ito mababago dahil sa sasabihin mo. Talaga? Governor Milord, mukhang may konting problema. Ano, bantayan mo sila, darating na ako. Opo. Dumating na ang Deputy Director ng Central Kawanihan ng Lalawigan ng Ilog. Sinong nagsabing hindi mababago? Ako? Yung taong nakahiga sa sahig, ilabas na. Siya ang babaeng murderer. Kuya, dumating ka na. Siya ang pumatay sa estudyante ko. Gusto pa niyang takasan ng hustisya. Sa daan papunta rito, marami akong narinig tungkol sa kasong ito. Marami itong mga duda, kaya ipinapahayag ko. Pinawawalang bisa ang dating desisyon. Sofia Blanco, ang babaeng murderer. Ikaw, Deputy Director ng Kawanihan ng Lalawigan, ang paghusga mo'y napakadali. Ano? Hindi ka sang-ayon? Tiisin mo na lang. Narinig mo ba? Kahit gaano ka kagaling, anong magagawa mo? Sa lalawigan ng ilog, ang may kapangyarihan ang masusunod. Talaga? Benito, makinig ka sa akin, pumayag ka sa kondisyon ko, gamitin ang Santiago Dojo, kita sa susunod na 10 taon, kapalit ng 10 taong kalayaan ng apo mo. Worth it? Kung hindi gumana ang matigas na diskarte, malinaw na gagamitin nila ang kapangyarihan para apihin tayo. Tatay. Ano na ang gagawin natin? Kung hindi pumayag, arestuhin na lang. Sino ang maglalakas loob? Saan ba galing itong bastos na babae? Ito, may karapatan ba siyang magsalita? Ikaw ay isa lamang mababang Deputy Director ng Hukuman ng Lalawigan at naglalakas loob kang baliwalain ang batas. Mukhang ang lalawigan ng ilog ay kailangan talagang ayusin. Ang yabang mo, ah. Sino ka ba? Hindi ka karapat dapat malaman. Ngayon hindi mo madadala ang lahat ng Santiago family. Ano ba yung ingay? Director General, dumating po kayo. Nakatanggap ako ng balita na darating ang gobernador para salubungin ang Lord Commander at nasa malapit na siya kaya ako ay espesyal na dumating para salubungin ang gobernador. Ang gobernador at ang bagong Lord Commander ay darating dito sa atin. Napakagandang balita ito, hindi natin sila dapat pabayaan. Kalokohan, kailangan ko pa bang paalalahanan mo? Kayong mga tao nag-iingay dito, kung maistorbo ang mga importanteng tao, siguradong hindi kayo makakatakas sa parusang kamatayan. Tama-tama. Benito Blanco, kung gusto mong iligtas ang apo mo, bilisan mong tanggapin ang kondisyon ko. Kung magpapatuloy kayo, maliit na bagay ang pagkakasala sa gobernador, pero ang pagkakasala sa bagong Lord Commander, lahat tayo ay mapapahamak. Master, tanggapin mo na po ang kondisyon niya. Hindi naman natin kayang panoorin si Sofia na mapabilanggo siya. Pumirma ka na handa kaming sumama sa dojo at tulungan si Sofia. Ang ganda ng kapatid nating si Sofia, ang buhay niya hindi pwedeng masira ng ganito. Lolo. Ikaw ang Director General ng Kawanihan ng Paghuhukom. May duda ka ba? Mabuti. Mula ngayon, hindi ka na. Ano bang sinasabi mo? Nakakatawa ka talaga. Galing ka ba sa mental hospital at tumakas? June, kung gusto mo, ipasa mo na ito kay Lolo. Lolo, okay lang po. Ako na bahala. Alam mo ba kung bakit ka tinanggal? Bilang pinuno ng Sentral Kawanihan ng Paghuhukom, unang sala, pabaya sa trabaho, pagnanakaw sa pwesto, pabaya sa tauhan, paboritismo sa batas, pangalawa,
Pabaya sa tungkulin, alam batas, lumalabag, pabaya sa tauhan, ituloy ang pagkakamali, pangatlo, pakitang tao. Pagsipsip, puro pag-angat sa karera ang nasa isip mo, mga taong tulad mo ay hindi karapat dapat maging pinuno ng sentral kawanihan ng paghuhukom. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Mga haskang walang galang sa punong hukom ng lalawigan ng ilog, mga tauhan. Itali ninyo itong walang galang! Sandali. Batang babae, anong akala mo sa sarili mo? Mga haskang makialam dito. Kahit totoo ang lahat ng sinasabi mo, ano magagawa mo sa akin? Sabi ko sa'yo, bumalik ka na sa tiyan ng nanay mo at uminom ng gatas hanggang lumaki ka, saka ka sumali sa usapan ng matatanda. Xiaoliu, ikaw na ang magsabi. Dapat ba siyang tanggalin? Tama po kayo. Tama po kayo. Lalawigan ng Ilog Kawanihan ng paghuhukom punong komisyoner, pangalawang komisyoner. Alisin agad sa posisyon. Sino yang yan? Pagpupugay sa Panginoon, pagpupugay sa Panginoon, Panginoon, nahuli po ako sa pagprotekta. Parusahan po. Ano yan? Dami mong daldal. Matandang Panginoon, ibinigay ko sa iyo ang lalawigan ng ilog. Pero pinalaki mo ang mga uod na nag-aabuso ng kapangyarihan. Xiaoliu, ano ang kasalanan mo? Panginoon, huwag kayong mag-alala. Sisiyasatin ko ito hanggang sa dulo. Lilinisin ko ang lahat ng tiwaling opisyal sa lalawigan ng ilog. Tumayo ka na. Ang tungkol sa pamilyang Santiago, ano ba talaga ang nangyari? Ang kasong ito, narinig ko na. Ang hatol ng unang pagdinig ay walang problema. Sofia Blanco, talagang self-defense ito. Mabuti, ipagkatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. At saka, huwag nang mangyari muli ang ganitong insidente. Opo, Panginoon, aalis na po ako. Dahan-dahan, saklolo. Panginoon, sumaludo po. Panginoon, sumaludo po. Lolo, Tito, ano ba ginagawa ninyo? Tumayo na kayo? Jun, sa damdamin. Iniligtas mo ngayon ang buong pamilyang Santiago. Sa katwiran, ikaw ang bagong Panginoon. Ang lahat ng mandirigma ay dapat lumuhod sa iyo. Jun, kaya mo bang tanggapin ang paggalang na ito? Ano ang nangyari kamakailan sa pamilyang Santiago at ang mga sugat ninyo ni Tito? Jun, sumunod ka sa akin. Noong bumagsak ang pamilya Ye, ako at ang iyong lolo ay agad na nagdala ng mga tao para tumulong. Pero nang dumating kami, nawasak na ang pamilya Ye. Ikaw at ang iyong ina ay nawawala. Ang iyong ama naman, pagkatapos, sa wakas ay natagpuan namin ng hirap ang kinaroroonan ng iyong ina. Pero ang mansyon ng mga Blanco sa lalawigan ng Kabisera ay natakot sa kapangyarihan ng pintuan ng digmaan, kaya pinigilan nila kaming pumunta para iligtas siya. Sa huli, ako lang at ang iyong lolo ang sumama. Nagtungo kaming dalawa. Noong umaakyat kami sa tore, naambush kami ng pintuan ng digmaan. Binti ko, pati ang mga sugat ng iyong lolo ay mula sa oras na yon. Nagkasala kami sa pintuan ng digmaan, kaya ang mansyon ng mga Blanco ay natakot na madamay. Kaya pinalayas kami ng mansyon ng mga Blanco sa lalawigan ng Kabisera.
Nina, ngayon ikaw na ang may-ari ng kautusan ng Luntiang Kahoy. Ano ang susunod mong plano? Pupunta ako sa siyam na tore ng Shura para iligtas si nanay. Pagkatapos, para kay tatay at sa pamilya, maghihiganti ako. Sige, siguradong tutulong ako ng buong puso, Apo. Pero napakalakas ng pintuan ng digmaan ngayon. At bagong hinirang ka pa lang, baka mahirap ka pang masunod. Alam kong hindi pwedeng direktang pasukin ang tore ng Shura. Hindi pa pwedeng mailantad ang aking pagkakakilanlan. Ang 3 taong isang beses na granding pagsubok sa tore ay malapit nang magsimula. Kung makukuha natin ang selyo ng pag-akyat sa tore, makakapasok tayo ng lantaran sa siyam na tore ng Shura para iligtas ang iyong ina. Tiyak na magiging mas madali. Ano, yung tao mula sa pamilya Ye ay naging bagong may-ari ng kautusan ng Luntiang Kahoy? Opo. Sige na, kung gayon ang teknik ng asul na bagyo at ang kautusan ng Luntiang Kahoy ay aking sasamsamin. Kamahalan, may balita galing sa lalawigan ng Ilog. Natagpuan na ang bagong may-ari ng kautusan, si Miss Isabel. Ang kautusan ng Luntiang Kahoy ang namamahala sa mundo. Mula ngayon, ikaw at ako ay nasa ilalim na ng tita. Wala yon, hindi ko naman siya kayang talunin. Bakit? Hindi ka ba pumayag? Hindi ako mangahas. Ang dami ko ng palo, hindi naman mas mababa sa'yo. Sige, wala naman. Uuna na ako. Teka, dahil nandito ka, pumunta ka sa mansyon ng mga Blanco. Eto. Para kay Lolo Blanco, ihatid ito. Kakabalik lang, inuutusan na. Sige. Bakit ka nandito? Ngayon, sangay lang tayo ng pamilya Blanco. Gusto natin ang selyo, kaya pumunta tayo sa mansyon para sa pinuno. Ang pinuno ngayon ng pamilya Blanco ay pinsan ng lolo ko. Ayaw kami ng buong pamilya nila. Wala kang alalahanin. Ibibalik ko ang lahat ng sa pamilya Blanco sa kamay ng lolo ko. Gupin lang todo. Enjoy lang, Yuan. Di ba yan ang mga probinsyano ng lalawigan ng Ilog? Bakit hindi na kayo okay sa probinsya kaya nandito kayo para magpalibre? Mali ka ba, Yuan? May importante kaming bagay ngayon. Gusto naming makita si Lolo. Narinig nyo ba lahat? Sabi ng probinsyanong ito, gusto niyang makita si lolo ko. Sino ka ba? Wala kang karapatan. Bakit ka nananakit? Sinaktan ko siya. Ano ngayon? Isang outcast ng pamilya nangangahas magyabang sa harap ko. Ako ang lehitimong dugo ng mansyon ng mga Blanco. Madali ko kayong durugin. Mas madali pa kaysa durugin ng langgam. Patay ka. Ate Junjun. Kung nagalit siya, hindi tayo makakapasok sa tore ng Shura. Narinig nyo ba? Sa itsura ninyo, gusto nyo pang sumali sa tore ng Shura? Tingnan muna ninyo ang sarili ninyo. Yuan, may importanteng bagay kami ngayon. Gusto naming makita si Lolo. Pahintulutan niyo po kami. Payagan. Payagan.
Pwede namang makita si Lolo. Maliban kung Kung may makatalo sa kanya, saka ko kayo papayagan kay Lolo. Pero, bawal ang kamay. Sa suntukan ng pamilya Santiago, bawal ang kamay. Ibig sabihin, puro tamaan lang sila. At ang kalaban ay nasa talaan ng mandirigma. Ngayon, may magandang panoorin. Sige. ako na. Ako na? Bye. Ang lolo mo ay hindi nanalo sa lolo ko. Okay lang. Ngunit ngayon ikaw ay nagpapakaduwag at pinauna ang isang babae. Binibini paalala lang. Ang taong ito ay nasa talaan ng mandirigma ika-6 sa ranggo si Paulo Serna. Huwag kang magpumilit. Bay, baka hindi maganda ito. Kung malaman ng iba, hindi rin maganda ang marinig. Nagpapahalaga ka ba sa reputasyon? Ngayon gusto kong pumasok silang tatlo ng patayo. Pumasok ng patayo. Lumabas ng pahiga. Binibini, kung hindi mo na kaya, papayagan kitang magmakaawa. Ang dami mong dada. Si Paulo Serna ay nasa talaan ng mandirigma. Paano mo mananalo kung hindi mo gagamitin ang kamay mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagkakamali? Ang bilis natapos? Sa totoo lang, ang lakas ng leg ko at ang galing ng footwork ko. Sino ka? Wala nang satsat. Kailan mo kami dadalhin kay Lolo? Gusto niyong makita si Lolo? Wala nang paraan. Sumugod ang tatlong ito sa Santiago Dojo. Dakpin sila. Anong nangyari? Lolo, may nanggugulo. Tara, tingnan natin. Kung ayaw mong sumunod sa rules, subukan natin ang paraang walang rules. Sige. Iligtas ang anak ko. Mabuti, sa wakas may kalaban na. Nanay, pira-pirasuhin ko ang mga peste ng pamilya Santiago. Carlo, lakas loob mong manggulo dito. Kung maistorbo mo si Don, kahit dumating ang lolo mo, hindi niya kaya. Madam Blanco, pumunta po kami ngayon para makita po si Lolo. Ito po ang pinsan kong si Nina Evangelista. Medyo mainitin lang po ang ulo niya, pero hindi naman po sinasadya na saktan si Yuan. Evangelista? Ikaw ba ang natitira sa pamilyang Evangelista? Buhay ka pa pala. Kayong mga Evangelista ay puro malas. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami mapapahamak na laging umaasa sa iba. Ate, huwag kalimutan ang goal natin. Madam Blanco, wag po ninyong pag-usapan ang pamilya Evangelista. Baka marinig ni Lolo. Mapapahamak ka rin. Lakas ng loob mo. Nanakot ka sa akin. Hindi po. Pumunta lang po kami para makita si Lolo. Tita, bigyan naman po kami ng pabor. Kakasaktan mo lang ang anak ko. At ngayon, hihingi ka ng favor? Panaginip mo yan. Ngayon, sasabihin ko sa inyong mga peste ang kahihinatnan ng paggawa ninyo ng gulo sa mansyon ng mga Blanco. Kayo dalawa atakihin. Teka.
Anong ginagawa ninyo? Wala ba kayong nakikitang bisita ko? Master. Ang taong kayang tawagin na master ng general ay iisa lang siguro sa mundo. Siya. Bakit kayo tumigil? Wag. Lolo Santiago, kailan naging alipores ng pamilya ninyo ang aking bantay ng dragon? Mali lahat ito'y maling akala. Tatay, 2 taga-ilog na ito ay napakapasaway. Kanina ay sinaktan si Yuan. Oo, Lolo, kailangan ninyo po akong ipaghiganti. Bakit niyo po pinalo si Yuan? Siya ang naapi, huwag ninyo siyang paluin, sinasabi ko sa inyo. Tahimik. Alam ba ninyo kung sino ang kinaaway ninyo? Di ba 3 mula sa pamilya Santiago at Yena Provinciano? Oo, Lolo. Gumawa na tayo ng mas malalang bagay dati at wala naman nangyari. Bakit ngayon? Ang tinatawag na munting guro ng Grand General ikaw. Paano kayo nangahas? Monsieur, itong walang kwenta kong apo at manugang ay bulag sa tunay na dakila. Ako po, sa harap ninyo ay humihingi ng tawad para sa kanila dahil sa pagkakaibigan natin at magkalahi tayo ng iyong lolo. Sana po ay huwag kayong magalit. Xiaolong, bakit hindi ka pa lumalapit? Teacher, miss na kita. Namamaga ba ang balat mo at gusto mong hampasin? Lolo. Teacher, nang pumanaw ang dakilang guro, may iniwan ba siyang kayamanan? Ang kuripot naman niya. Ikaw lang ang tanging alagad niyang nabubuhay pa. General Monsieur. Lolo Santiago, ang aking teacher ay walang opisyal na posisyon, ngunit siya rin ang teacher ng emperador ng martial arts. Ang tawag ninyo sa kanya ay tila hindi angkop? Tama po ang General. Ano po ba ang dapat kong tawagin sa kanya? Venerable One. Kung hindi ninyo alam, tawagin na lang ninyong Lola. Karapat-dapat siya. Aba. Ang ina ni Monsieur ay ipinanganak sa aming pamilyang Santiago. Kung pag-uusapan ng lahi, dapat niya akong tawaging Tio General. Hindi ba ito hindi tama? Kung magkalahi nga kayo ang pamilya ninyo, ang umapi sa aking teacher, hindi ba iyon mas hindi tama? Lola. Lolo Santiago, matanda na kayo, hindi na kayo makayuko. Naiintindihan ko kung ayaw ninyong tawaging teacher, ngunit kayong dalawa, napakababa ng antas sa harap ng lola ay hindi lumuhod. Ano bang itsura iyon? Ano? Papaluhudin mo pa kami sa kanya? Sa harap ng ninuno, hindi ka lumuhod. Anong kahihiyan ito? Pinapaluhod mo kami sa kanya? Ano ang karapatan niya? Isa lang naman siyang malakas na guro? Kahit general ka, hindi mo dapat insultuhin ang aming Santiago family. Hayop, talagang pinalaki kang spoiled ng mga magulang mo. Susuwayin mo ang utos ng general? Ninuno. Lolo? Ninuno? Umalis ka na. Go! Lolo Santiago, pumunta ako ngayon para sa Shura Tower Tournament ngayong taon. Ang pag-akyat sa tore ay ginaganap tuwing 3 taon. Ang Santiago family ay may isang pwesto, pero ito ay napagpasyahan na noong nakaraang 6 na buwan, ang apo kong si Jenna Blanco. Lolo, si Ate Jenna ay umakyat na sa tore ng 3 beses, pero laging natigil sa ika-4 na palapag. Ang pamilya namin ay pumunta na sa lalawigan ng ilog, pero kami pa rin ay mga miyembro ng Santiago family. Ang pagkakataong makilahok sa pag-akyat sa tore na ito ay napakahalaga para sa amin. Sana po ay pagbigyan mo kami, Lolo. Lolo Santiago, ang apo mo ay 3 beses nang nabigo at gusto mo pa siyang isiksik? Hindi ka ba natatakot na ang emperador ay parusahan ka dahil sa pagiging partial? General, mali po ang sinabi ninyo. Ang Santiago family sa lalawigan ng ilog ay isang sangay lamang. Ang kakayahan ng henerasyong ito.
ay malayo sa kakayahan ng apo kong si Jenna Blanco. Kung dahil sa sinabi ninyo ay ibibigay ko ang selyo ng pag-akyat sa tore sa kanila, ang dapat parusahan ng emperador ay kayo. Sa totoo lang, ang selyo ng pag-akyat sa tore ang gusto ko. Mas lalong hindi pwede. Miss Ye, kahit mataas ang inyong katayuan, pero ang apelido ninyo ay Ye. Sabihin mo kung ano ang kondisyon. Wala akong ibibigay na kahit anong kondisyon. Siya. Ma'am, pakiusap, iligtas niyo kami. Pinatay ng pintuan ng digmaan ang lahat ng Ye. Ngayon, hinahabol nila ako at si Jun kahit saan. Noong una para sa isang lalaki, iniwan mo ang templo ng Lila. Sinabi ko noon na wala ng ugnayan sa pagitan natin. Hinding-hindi na tayo magkikita. Pasensya na po, ma'am. Alam kong binigo ko ang inyong mga inaasahan. Nahihiya na akong bumalik sa templo ng Lila. Pero si Jun ay walang kasalanan. Pakiusap dahil sa aming samahan bilang guro at estudyante, hayaan niyo siyang pumasok sa templo ng Lila. Imposible. Ikaw at ang bastardo mong anak mula sa pintuan ng digmaan at pamilya Ye. Hindi siya karapat-dapat pumasok sa templo ng Lila. Lumayas ka agad kung hindi pagsisisihan mo. Nahanap ko na. Bianca Flores, ibigay mo ang sikreto ng espada ng hangin. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mamamatay ka na, matigas pa rin ang bibig mo. Ma, takbo! Ikot ng chi, daloy ng katawan. Nagpapanggap. Akala mo ba, sa pagsigaw ng dalawang mantra, mapapatalo mo ang isang bata na talunin kaming lahat? Pasensya na, Kuya Feng. Pinapasok ko pa rin si Jun natin sa bagyong ito. Ibalik ang chi sa dantiyan. Tapos na ang gawa, maliwanag na ang daan. Mali, ito ang unang galaw ng espada ng hangin. Takbo, takbo! Kuya Feng, nakita mo ba? Ito ang ating anak na babae. Lolo po, bakit ngayon po pati mga walang kwenta gusto makuha ang invitation ko? Nabigo si Jenjen sa mga nakaraang pag-akyat. Ayos lang. Pero ngayon, estudyante ko na siya. Ngayong taon may tsansa siyang makapasok sa unang 3 palapag. At ang slots ng tower climb ay sa Santiago family naman talaga po. Isang taong may ibang apelido. Ginagamit ang posisyon para pilitin tayong magbigay. Sobrang yabang naman po. Si Madre Zenaida ngayon ay sugo ng langit ng pintuan ng digmaan. Kahit ang Emperor ng Martial Arts dumating, kailangan siyang bigyan ng respeto. Zenjen, huwag kang bastos kay General Dragon. Patawad po, General. Nagmadali lang po ako kanina. Si General po ay isang mahalagang opisyal na nagtatanggol sa bansa. Natural lang na hindi niya ako papatulan. Isang babae lang naman po. General Dragon, umuwi na kayo. Ang invitation ng estudyante ko. Walang makakakuha ngayon. Ang galing naman ng estudyante mo. Pero alam mo ba kung kaninong estudyante ang nasa harap mo? Siyempre alam ko. Pero sa pagkakaalam ko, ang dating punong guro ay umakyat na noong kalahating buwan na ang nakalipas. Ang bagong punong guro ay hindi pa nagpakita. Kahit ang estudyante niya, hindi dapat nagmamayabang sa labas. Ano, pumanaw na ang dating punong guro? Matandang madre, sino ang sinasabi mong nagmamayabang?
Miss Yen, sinaktan mo ang apo ko. Nilapastangan mo ang pamilya namin. Pero ang mga ito, kaya ko pang kalimutan. Pero ang selyo ng pag-akyat sa tore ay tungkol sa kinabukasan ng pamilya Santiago at sa reputasyon namin sa lalawigan ng kabisera. Hindi ko basta-basta papayag na isang tagalabas ang sumali. Kung ibibigay mo po sa akin ang slot, aakyat po ako ng 9 na palapag at ibibigay ko po sa inyo ang karangalan ng pamilya Santiago. Alam mo ba ang sinasabi mo? 9 na palapag pa? Kamangmangan at kayabangan. Kahit na alagad ni Heming, 20 ilang taon pa lang. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng makaakyat ng 9 na palapag? Mukhang si Benito Blanco nitong mga nakaraang taon, hindi lang walang pag-unlad, kundi lalo pang bumabalik sa dati. Lolo Santiago, ang aking pinsan po ay napakagaling talaga. Umalis na kayo ngayon din. Huwag na kayong magpahiya rito. Kung sasabihin ko pong gusto ko talaga? Kung sabihin kong gusto ko ano? Ikaw lang. Ako lang. Kung darating ang guro mo, baka matakot ako ng konti. Wala kang karapatang makipaglaban sa akin. Subukan mo nga. Guro, hayaan mo akong maunang turuan siya ng leksyon. Bakit ganito? Ito ang espada ng hangin. Espada ng hangin ito. Natural dahil para tanggapin mo ako noon, pinilit ako ni Mama na magsanay. Siya? Siya pala? Main branch Santiago dapat mawala. Ang Santiago family ay maaaring naging top clan, pero ngayon ay nasira ng mga walang kwentang tulad ninyo. Nasira na. Nanay, hintayin mo ako. Ikatlo, pumasa ako sa ikatlo. Ang saya mo naman sa ikatlong antas. Mahirap ba talaga ang 9 na tore ng Shura? Para sa mga maliliit na sekta, ang makapasa sa ikatlong antas ay magandang resulta na. Ang mga walang alam, ikatlong antas lang, bakit sobrang saya? Kuya, sino yan? Ang yabang niya magsalita. Si Santos Blanco, tagapagmana ng Sektang Santos at ang pinakamahusay na estudyante. Si Santos Blanco yon. Sektang Santos Blanco, pumasa sa antas 6. Kuya, sa tingin mo, sino ang mas malakas, siya o si Jen? Walang kakayahan. Ikaw ang nang-agaw ng karapatan ni Genshin na umakyat. Tingnan natin kung ilang antas ang kaya mong akyatin. Tingnan natin kung ilang palapag ang kaya mong akyatin. Santos Blanco. Hayaan mo silang tumawa. Mamaya hindi na sila makakatawa. Lolo! Nina, go! Kunin mo nga ako ng upuan. Tingnan natin kung ilang palapag ang kaya ng Santiago na to na nang-agaw ng tiket maabot. Nina Evangelista ng Pamilya Evangelista, nakapasa sa unang palapag. Ang bilis. Naalala mo ba kung gaano katagal ang inabot ng Batang Master sa unang palapag? Parang 10 minuto, pero si Nina Evangelista wala pang 1 minuto. Ang galing ni Ate Nina. Unang palapag lang, ano bang ipinagmamalaki? Kapag nakaabot na siya sa ika-6 na palapag, saka kayo magyabang. Nina Evangelista ng Pamilya Evangelista pasa sa ikalawa at ikatlong palapag. Paano naging ganito kabilis? Baka nagkamali. Ako'y nag-a-announce sa Tower Challenge sa loob ng 30 taon at hindi pa nagkakamali.
nakagat na ang pain. Kung gayon, ilabas na ang surprise na inihanda para sa kanya. Opo. Nina Evangelista nakalampas sa level 4 at level 5. Nakalampas ng 5 palapag sa loob ng 10 minuto sa kasaysayan ng Torre ay walang katulad. Mukhang babangon muli ang Santiago family. Lolo, sa tingin ko, si Ate Nina siguradong makakalampas sa level 6 at level 7. Ika-6 na palapag, ang pinakamalakas sa bansa ng Bulaklak ngayong taon. At ang level 7 ay ang nagbabantay ng Torre sa loob ng 8 taon na walang talo. Si Tomas, kahit ako sa aking prime, hindi ko siya matalo. Paano ang level 8 at level 9? Sa totoo lang, walang nakaabot sa level 7. Pero naniniwala ako na kaya ni Ate Nina. Si G Sakuragi ng level 6, ang pinakamalakas sa bansa ng Bulaklak. Hindi man siya nakalampas, gusto mo pang umakyat sa level 9? Panaginip lang yan. Mas magaling pa rin yan kaysa sa iba. Ikaw? Ako po'y humahamon sa Torre, gabayan ninyo ako. Ikaw ang tumalo kay Kenji Sakuragi na tanga at ginawa siyang walang kwenta. Maging walang kwenta. Ibig sabihin talagang walang kwenta siya. Ano? Laban na, bilisan mo, wag sayangin oras. Nagmamadali kang mamatay kaya tutuparin ko ang hiling mo. Nahanap ko na. Nahanap ko na. Ito lang? At sabi mo'y ikaw ang una sa bansa ng Bulaklak, tulad ni Kenji Sakuragi? Puro basura. Pamilya Evangelista, Nina, nakapasa sa 6th floor. Tagapangalaga ng ikapitong palapag, dating tagapintuan ng digmaan, isang henyo noon, kasing lakas ng pangulo ng pintuan ng digmaan 8 taon na ang nakalipas dahil nagkasala siya. Nakulong siya sa siyam na tore ng Shura, hindi lalabas hanggat hindi patay, kaya ang ikapitong palapag ay hindi hamon, kundi kulungan. Ako po ay humaharap sa Torre, gabayan po ninyo ako. Tito, hindi ba ikaw? Bakit ka naganyo nito? Tito! Ate Junjun. Ate, nasaan si Kuya Feng? Para makover tayo, siya na lang ang naiwan. Sorry, uminom ako ng sobra. Nasabi ko nang di sinasadya. Nalaman ng Pangulo, ang 8 plano ay nasa pamilya Ye. Wala nang saysay ang mga yan ngayon. Ate, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, ililigtas ko si Kuya Feng.
Junjun, ito ay mula sa tito. Regalo sa iyong kaarawan. Tandaan mo, laging gamitin ang talim sa kalaban. Gamitin ito. Protektahan mo si nanay at ang iyong sarili. Don, habulin? Naghanda ako ng bangka. Dadalhin kayo nito sa templo ng Lila. Naghanda ako ng bangka. Dadalhin kayo nito sa templo ng Lila. Ikaw? Anong nangyari sa boses mo? Dati para iligtas ang tatay mo, nahuli ako ng pintuan ng digmaan, pinainom ako ng tinunaw na bakal. Sinira ang lalamunan ko. Pintuan ng digmaan na naman? Tito, isasama na kita. Pasensya na, Junjun. Hindi ako pwedeng umalis. Bakit? Tito, may pinoprotektahan ako. Sino naman? Si Mama ba? Alam kong nandito siya. Dito ako para iligtas siya. Junjun, umalis ka na. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Wala rin dito ang nanay mo. Papa! Tatay, bakit ka naging ganito? Bakit? Dahil traidor siya sa pintuan ng digmaan. Kapalit ng pagnanakaw niya sa 8 plano. Ikaw? Sa tatay ko, ano ba ang ginawa mo? Wala naman, araw-araw lang pinipilit siyang kumain ng daan-daang lason. Araw-araw kumain, taon-taon kumain. Sa huli, ginawa ko siyang paborito kong sandatang taong lason. Ikaw. Peste. Forma ng Inner Force, hindi ko akalain. Bata ka pa, ganyan ka nakagaling. Hindi mo alam, ang kalaban mong haharapin. Kapag sarili mong ama, ang iyong talim ng Inner Force, ilang porsyento ang lakas. Yefeng, patayin siya. Mag-horse stance. Ituwid ang likod, clench ang kamao. Lakasan. Punasan ang luha. Sa training ground, ang luha ang pinakawalang kwenta. Nasa sinaunang martial arts family ka. Tiyak na makakalaban ka ng malakas na kalaban. Kapag nakikipaglaban ka sa kalaban, matatalo mo ba ang kalaban gamit ang luha? Lakasan. Papa, ako si Jun. Kulang pa, ituloy mo. Usapan na kung sino matalo, siya ang taya sa inumin. Sige. Talo ka. Tito Cho. Jun, takbo na. Hindi. Jun, alis na. Tito Cho. Akala ko kung gaano siya kalakas. Isa lang pala ang level na nauna siya sa akin. Huwag, Tito. Kapit lang.
Sige. Tito, Nini. Ate Nini. Hawakan mo ako. Nini, mabuhay kang mabuti. Tito. 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 Bilisan na po, maging ang pagliligtas ng guro sa kanyang ina na napakahalaga, makakaligtaan pa rin. Akala mo ba ang pintuan ng digmaan at ang bansa ng bulaklak sa likod nito ay madaling harapin? Kailangan kong magplano ng mabuti. Dapat bang iligtas ang guro? Mabuti na po yan. Ngayon ang pintuan ng digmaan ay nakialyansa sa mga kaaway. Ginugulo ang pundasyon ng dakang, ngayon parusahan ng mahigpit. Bagong hawak ng guro ang kautusan ng luntiang kahoy. Tulungan natin siyang alisin ang lahat ng hadlang. Sumama sa akin sa laban. Linisin ang kaaway sa loob, salubungin ang bagong may hawak ng kautusan. Opo. Yefeng? Yefeng. Kuya. Tito. Feng. Yefeng. Bakit? Bakit nangyari ito? Tito, pangit sa susunod na buhay. Paalam. Mamatay ka? Tatay. Tatay. Lolo. Lolo, Lalaban ako sa inyo. Nasa iyo nga ang teknik ng aso na bagyo. Mamatay ka. Tigilan mo na ang pagsisikap. Itong kadena ay espesyal na ginawa para sa iyo. Kahit ang espada ng hangin. Ay hindi mapuputol. Kahit mabali ang isang binti ko, papatayin pa rin kita. Ang galing naman. Dakilang kasakdala ng espada ng hangin nga, pero huwag mong kalimutan ang iyong mga magulang at ang mga Santiago ay nasa aking mga kamay. Ano ang gusto mo? Simple lang. Ibigay mo ang teknik ng asul na bagyo at ang kautusan ng luntiang kahoy. Nanaginip ka? Mamatay ka. Nanaginip ka? Hanap mo ang kamatayan. Kamukha mo talaga ang nanay mo. Bago siya mamatay, ganyan din siya tumingin sa akin. Anong sabi mo? Sabi ko, 10 taon na ang nakaraan, ganito ako. Unti-unti kong pinilpit ang leeg ng nanay mo. Imposible, nanay ko. Hindi papatayin kita. Sawa na ako. Pormasyon.
Ngayon dapat makuha ang teknik ng asul na bagyo mula sa kanyang katawan para sa akin. Jun. Tai, Jun, Tai, Tito. Ay, naging kahindik-hindik na siya, pero nagkamalay pa rin siya. Sayang ang mga lason ko sa maraming taon. Ipinaghirap kong gawin ang napakalakas na sandata at nasayang lang. pintuan ng digmaan. Mamatay kayo! Ito ang lakas ng kautosang luntiang kahoy. Ate Junjun. Baka, nabaliw na si Junjun. Junjun. Pagbati po, Panginoon. Pagbati po, Panginoon. Pintuan ng digmaan, puro sala. Nilipol ko na ito. Ang natitira. Kayo na ang bahala, hari ng mandirigma at general ng dragon, sundin. Opo. Guro, muli mo akong iniligtas. Guro po, hindi po ba kayo mananatili sa lalawigan ng kabisera? Sa banal na bundok sa hangganan ng 3 lalawigan, mayroong itinayong palasyo ng Panginoon para sa may-ari ng kautusan ng luntiang kahoy. Pwede po kayong lumipat doon anytime. Kautusan ng luntiang kahoy lumilitaw lang ito kapag kailangan. Ang dakilang imperyo naman ay kailangan pa ring bantayan ninyo tungkol naman sa akin. Sa mga nakaraang taon, sobrang dami ng nawawalang oras sa pamilya. Gusto kong bumalik sa lalawigan ng ilog para makasama ko sila ng mabuti. Ingat lagi po! Kung may kailangan kayo, hanapin ninyo ako sa lalawigan ng ilog. Oh. Lolo po. Jun. Guro po.